Update tayo sa Kim Pao Ganap for today guys. Pasensya na kayo, hindi tayo naka-update ng ilang araw. Ang topic natin for today guys ay ang pagdiriwang ni Kim Chiu sa kanyang karawan. At ang pangalawang topic natin guys ay mga anunsyo at bagong proyekto ng mga Kim Pao. At ang pangatlong topic natin ngayon guys ay ang paghahanda para sa world tour ng Kim Pao. At ang pang-apat na topic natin ay bakit yung about sa ticket ng Kim Pao sa ibang bansa. Heto na tayo guys. Ang mga kaganapan para sa tambalan ng Kim Pao o Kim Chiu at Paolo Avelino ngayong linggo simula sa April 17 hanggang sa April 20, 2026 guys ay nakasentro sa pagdiriwang ng kaarawan ni Kim at sa paghahanda para sa kanilang malalapit na world tour. Narito ang mga detalye guys. Sa pagdiriwang ni Kim Chiu guys o kumbaga is si Princess Kim. Sa kaarawan ni Kim noong 19 guys ay pinagdiriwang ni Kim Chiu ang kanyang ika-36 na kaarawan nitong sa linggo noong April 19 guys, anong linggo lang to. Pinagdiriwang nito guys ay dahil pag magkakaedad ka na talaga at pag nasa showbiz ka, marami talaga mga netizen ang nag-aabang sa'yo tungkol sa iyong birthday at 36 years old na si Kimi guys. Lumampas na pala siya sa isang kalendar, sumobra pa. Kaya nga mga netizen dito guys ay inaabangan ang kanyang inaabangan ang kanyang second move. After that 36 years old na siya, iniisip nila na mas marami pang project ang darating at mas marami pang blessings ang darating, lalong-lalo na sa kanyang mga love life. Sana maayos na din. Yung mga fans natin dito kay sumidiriwang si Kimi guys, ang wish talaga nila is magkaroon ng, pagdating sa love life naman is settled naman na si Kimi, parehas naman na sila ni Paolo, pero we're just waiting the announcement guys. Hindi na natin sabihin sa kanila or pangunahan, pero hinihintay lang po natin yung kanilang announcement pagdating sa kanilang status sa relasyon ba. Mahirap na pangunahan natin sila guys, kasi nga pag pangunahan mo mga yan guys, baka may mga masabi yung mga iba dito. Pagdating naman sa performance ni Kimi sa Showtime guys, noong 22, nagkaroon si Kim ng isang madamdaming birthday at performance sa Showtime. Ngayong Lunes yun, noong April 20. Nag-perform siya ng isang dance number at kinanta ang Flashlight, kung saan pinahagi niya ang kanyang hiling para sa mga ultimate happiness niya. Ito kasi yung Flashlight kasi kay Kim Chiu guys ay konektado ito sa real life niya. Flashlight means kasi parang nalilinawagan na siya ngayon. Kasi nga before kasi masyadong stress, masyado siyang grabe yung pagsubok sa kanyang buhay guys. Halos nga iniisip ng mga kapwa niyang aktor sa mga showbiz guys ay mga magmatalik ng kaibigan guys, ay iniisip na baka hindi makayanan ni Kimi yung kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Kaya nga maraming mga fans ang nagtatanong kung kumusta na si Kimi, okay lang ba si Kimi, or kumusta na yung kanyang kalagayan. Pero syempre guys, dahil nandyan si Paolo Avelino na palaging nakasuporta at palaging protektibo sa kanya, at tiwalang-tiwala si Kimi sa kanya dahil alam mo na partner niya at partner din niya sa Incran, ay lalo siyang nagiging hawaan or lalo siyang nagiging naka-flashlight siya pagdating kay Paolo Avelino kasi nga may kaagapay na siya sa buhay. Last year kasi guys, tagtad si Kimi na mga problema, lalong-lalo na sa pamilya niya. Alam niya na yung about kay Ate Kilakam at nagkaroon na naman ng mga aberya patungkol sa kanyang mga businesses. Siyempre, hindi lang naman basta-basta yun na problema guys. Kung tutuusin mo yung pinagdaanan ni Kimi noon guys, ay iisipin mo talaga na hindi niya makakayanan. Pero sa awa naman ng Diyos guys ay nakamove on naman siya. Lalo-lalo na ngayon nandyan si Paolo Avelino.
Kaya nga yung flashlight na kinanta niya guys, is related ito sa kanya kasi nga nalilinawagan na siya at nagkaroon na siya ng peaceful mind at peaceful soul sa kanyang katawan. Alam niya na kung ano yung mga do's and don't at alam niya na kung saan niya na ilugar yung pagtitiwala ba. Kahit kapatid man yan, kamag-anak o whatsoever man yan guys, alam niya na. Kaya nga yung binansagan siya na flashlight at kinantsawan siya. Parang ginaw siya na, wow, flashlight talaga. Nalinawagan ka na ba? Sabi nga ni Vice Ganda sa kanya. Pero in fairness naman, ay tumawa lang si Kimi kasi alam niya naman sa kanyang sarili na ang mga pagsasabi ni Vice Ganda is advice bilang isang kaibigan yun, guys. Dadako tayo sa pangalawang topic guys na kung saan po ay mga anunsyo at mga bagong project ng Kim Pao. Ang mga bagong project ng Kim Pao guys ay ang bagong serye na Kopino. Ito yung nilaunch nila nung last week guys magkasama silang dalawang nag-launch dito guys, kaya ito panoorin natin ito kinumpirma ng muling pagtatambal ni Kim Chiu at si Paolo Avellino sa kanilang ika-4 na sunod-sunod na proyekto na pinamagatang Kopino, isang bagong original series para sa Prime Video guys. Kaya nga ito guys yung Pilipino at Korea at saka Pilipino. Ang ganda ng trailer nito guys kasi napanood na namin yung trailer nito. Talagang mararamdaman mo yung tinatawag na yung bang lahi ba. Ang ganda, ang ayos. Kaya nga yung director nito ay in-appreciate niya sila kasi sobrang effort talaga. Ma-effort talaga itong bagong movie nila, kaya aabangan po natin yung guys yung movie na to kasi sa trailer pa lang talagang bonggang-bongga na. Ang dami nga nanonood, ang dami nga nag-share sa trailer nito guys kasi napaka-advance yung trailer nito guys. Ewan ko lang sa inyo kung napanood nyo na yung trailer nito pero panoorin ninyo guys. Kaso nga lang yung trailer kasi nito guys ay babayaran nyo sa yung advance ba. Halimbawa hindi mo sa babayaran na yung pero kung manood ka sa ibang apps ba or ibang gaya ng mga TFC o gaya ng mga ganun, syempre hindi pa kasi ito pinapalabas guys. Kaya yung trailer nito medyo hindi mo siya kamahalan, sakto lang naman. Kaya lang ng pag-upload mo ng mga ibang apps o pag-subscribe mo, ganun lang guys, yun lang yung babayaran mo dito. Wala nang iba guys. Tapos ito sa Alibay naman guys ay ang kasalukuyan pa rin napapanood ng dalawa ang kanilang mga series sa The Alibay sa ABS-CBN sa Kapamilya platform. Ito yung inaabangan ng lahat. Ito yung pinakamainit din yung kanilang Alibay guys. Pero in fairness dito sa Kopino guys, ang ganda talaga. Marami nang appreciate dito kasi nga sa trailer pa lang talagang bonggang-bongga. May laman itong movie na to guys. Connected ito sa dalawang lahi kasi ang Koreano at saka sa mga kagaya natin na Pilipino ba. Kumbaga kaya nga sinabing Kopino kasi Koreano at saka Pilipino. Pinag-unite lang parang Phil-Am lang, American at saka Amerikano. Ganun lang yung tema nito guys. Pero maganda siya. Mas maganda ito yung pinakabunggay kasi sa trailer pa lang nito guys ay talagang gusto mo nang abangan. Ang susunod nating topic for today guys ay ang paghahanda para sa world tour nila. Ang linggo ito ay nagsisilbi ring huling linggo ng paghahanda nila bago ang pagsisimula ng kanilang Love Kim Pao World Tour 2026 sa North America. Alam mo na yung gagawin natin dito guys. Ngayon guys, ito yung topic natin tungkol sa ticket ni Kim Chiu. I don't know if this is confirmed na ilalabas natin pero marami nang nag-vlog dito guys. Yung ticket ni Kim Chiu guys, nila Kim Pao sa kanilang world tour ay ginawang buy one take one. Ayun nga, dito nga sabi ng ating legit na sources guys, kaya daw ginawang buy one take one yung ticket nila kasi nga masyado daw mataas yung price ng ticket at isang application lang daw yung ginagamit nila para may promoting ticket, hindi daw kagaya ng mga iba na halimbawa pag halimbawa may ka-tour ka sa ibang bansa, dapat yung
mag-advertise ka ba, yung maglakad ka, magbigay ka ng flyers or something like that, yung talaga mag-e-effort ka ba. Pero dito kasi guys, is isang platform lang pala sila nag-advertise. Siyempre, yung mga iba din na hindi connected sa platform na yun, hindi naman nila, alam nila na may Kimpaw Tour. Pero nga, hindi nila alam kung saan sila bibili ng ticket. Kasi nga sa advertisement pa lang nila, isang platform lang ang kanilang ginamit. Kaya nagtataka nga yung mga iba guys, kasi nga sabi nila dito na yung kasama daw nila sa US ay sinabihan sila na nahihirapan ang Kimpaw na mag-promote kasi nga yun nga isa lang platform kaya konti-konti lang yung kanilang nabentang ticket at ginawang buy one take one na lang guys. Yan yung issue dito pero we don't know about the other guys kasi nga may nagkapagsabi naman na sobrang mahal yung ticket. Pero may nakapagsabi naman na hindi nila alam kung saan bibili ng ticket. Sa ngayon guys, sa interview ng mga Kimpaw guys, ay may inamin yung dalawa. Ngayon guys, sa kanilang interview nitong linggo lang guys, ay inamin ni na Kim Chiu at saka si Paolo Avellino na pareho silang nararamdaman ang kaba at excitement dahil sa sila ang main headliners ng naturang tour na to guys. Kaya nga hindi mo naman maiwasan para sa kanila guys na hindi makaramdam ng kaba. Kasi ang laki kasi ng event nito guys, hindi lang basta-basta. Sabi pa nga ng mga iba guys na it's been normal lang sa kanila yan. Kasi sila talaga yung sentro dito guys, kaya nga walang masyadong na-invite na o star nila, yung mga sumasayaw ba, yung mga ibang sumasayaw, kundi wala masyadong na-invite guys, selected lang. Kasi nga yung center ng tour na ito ay para sa kanila, kaya nga itong tinawag na Kimpaw Tour, kaya nga yung pinaka-headline ay sila lang. Pero in fairness naman sa kanila guys, kahit nararamdaman naman nila na pressure na sila kasi may Kopino pa silang project, may Alibay pa sila, may world tour pa, tapos malapit na yung kanilang world tour, ay ramdam mo talaga yung stress dito sa kanila. Pero pasalamat pa rin tayo guys kasi nga nagampanan naman nila yung kanilang tungkulin at masaya naman yung mga fans na palaging nanonood sa kanila kasi nga inaabangan din talaga ng mga fans ang kanilang performance. At bago natin tapusin yung ating updates for today guys, ay gusto ko naman po magpasalamat sa mga senior citizen na palaging nanonood sa ating YouTube channel. Maraming salamat guys sa panonood ninyo sa ating YouTube channel. Pasensya na kayo at hindi na ako gagamit ng voice over kasi pag kumamit pa kasi ako ng voice over ay lalong hindi nyo na po maiintindihan kasi pag voice over kasi masyadong islang. And hopefully you like our videos guys, and always think positive and pray to the God kasi yung pagiging positibo ay nakakagaan po yan sa ating parang araw-araw. Ingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat.